the book of 2 Timothy. 2 Timothy chapter 2 verse 15. 2 Timothy 2:15. Okay, if you are there, sige, let's read this together. Ready? Read. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Okay, let's pray. Loving Father, Heavenly Lord, open our eyes that we may behold wondrous things out of thy word as we do our Sunday school time. May we be glorified in our midst. Bless us as we continue in Jesus' name. Amen. Okay, mga panglingkod mo. Okay, so, kinsa may ganahan ninyo og durian? Of course, ka na bang humot, lami din, favorito niyo nga kuan bitaw, nga variant. Sa dili ganahan, kay bahoan, so pasensya sa akong i-illustrate ha. So, ibutang tanay time nga perting kuan nating season ba sa durian din. Ang durian barato kayo. Labi na dapit sa iligan, pag malabyan diha nga maligag durian. Okay, now, suppose nga diin mo palit ka og durian kay ganahan jud ka. Dayon, naatol nga katong baligya nga durian, walay display nga naka-open ba? Naka-open or wala nakabutang ana bitang mga sudlanan nga ready to eat na. Papalita ko pilay kilo ani, mao ni. O ano siya ko, papalita ko kani usa. O gusto ko mo palit. Dayon pag humani mo bayad ingon na ka nga pwede ablihan kay amo ng kanon kay lamit na kay kaon. Ingon ang Sir, wala ra ba ring tag-iya, di po ko kabalo mo abre. Nya ikaw po di po ka kabalo mo abre. Unsa ang pang-uso ni mo tong mga ihang tunog dito. So although daghan kayong durian, no, barato pag yun, pero di ka kakaon nga naman, di ka kabalo mo abre. Kasi kabalo mo abre durian dire. Ayan. So mga di kabalo na unsaon na lang. Okay. Now, diri na to atong hisgutan ang atong pagtuon kay dabay time nga nindot, no? Prepare na ang durian, labi nagkana bitaw libre bitaw, dagi dalit, ipagkaon or apil na sa kanon. So lami kayo. But what if ikaw pa'y mag-open ba, no? Tengganaan kay kamukaon. So diri na to atong tuon ang atong atensyon sa hisgot mahitungod sa personal Bible study. Ug ako ning gitaytulan ng ato nga pagtuon karon og SLB. Unsa may lang na. Okay, kabalo na mo meaning sa SLB, no? Ato nang paborito nga ato ang naasa nato diri. But let's call that as self-learning of the Bible. That is another way of saying personal Bible study. No? So, pagtuon sa Biblia in a personal way. It's one thing nga naad mo karon, no? Makadungog ta sa pulong sa Ginoo in this congregational way of gathering, no? Nga din makasimba ta sa Ginoo, makapamati ta sa pulong. And it's another thing kung naamo sa tagsa-tagsa ninyong kakaugalingon nga mga dapit sa inyong trabahoan, sa inyong mga tagsa-tagsa kabalay, nga diin dili permanente nga naay mabati nga message. Okay. Arihaning kada Domingo, basim kay mamati day kog kuan sir kanang live or kanang nasa video katong sa una. What if walay kuryente? Kuan sa mangita yung kuryente para makita kog live. What if walay internet? O what if those sources nga kuan nga din kanang bitawng mamati lang ka or something nga din ikaw makadungog lang murag na ready to eat ba nga imo lang nga i-open. So that comes sa atong pagtuon karon kanang gitawag natog pagtuon sa pulong sa Ginoo base sa imuhang personal nga devotion. As we have mentioned ganiha sa atong gibasa, we need to study to show ourselves unsa man approved unto God, a workman unsa daw that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So how could we share God's truth if we are not studying? Lahit to nga na kay nadunggan, lahit po itong na kay personal nga panahon nga diin natun-ani mo,
na din ang kana nga pulong sa Ginoo nakipag-istorya. Ang Ginoo mismo nakipag-istorya kanimo pinaagi sa imuhang personal nga pagtuon sa iyang pulong. Okay, so this is it. According sa ato nga 1 Peter 2:2 pod, ingon siya nga, as newborn babes, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. So, unsa man, sa unsang paagi nga makatubo ta kung naatay naatay gikaon. And in this case, kung bag-o ta nga tubo o Kristohanon, naatay pulong sa Ginoo, we desire for it para ato nga makaon. Sa unsang paagi, unsay purpose? Para kita mutubo sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Okay, so let's take a look at the first two portion in this pagtuon nato about sa self-learning of the Bible. Okay, dool ba ni sinyuhang dughan ang ato nga acronym? No, ako lang gituyo para naatay madumduman sa pagtuon nato, SLB. Okay, the person in Bible study. Kinsa man ang tao nga magtuon sa pulong sa Ginoo. Una sa tanan, dapat kana nga tao siya luwas na. No? Dapat siya luwas na, nakabato na o personal nga relasyon sa iya nga manluluwas nga mao si Ginoong Jesus, nga din kabalo na siya nga kung mamatay na siya karon, paranglitan makaadto gyud siya sa langit. 100% sure. No? So, in this case, makita nato sa John 3:3, sa diha nga gagkikistorya si Jesus nga tukang Nicodemus, ingon siya nga, verily, verily, I say unto you, unsa daw? Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. We are not talking about some denominations nga itawag born again, but we are talking about this relationship that God, Jesus, told Nicodemus nga diin kinahanglan tama tao pag-usab. It was once said nga diin, if you are born once, you die twice. But if you are born twice, you die only once. Unsa man ang born once? Of course, na tao ta physically sa diha nga gi-deliver ta sa atong inahan diri sa panganak ta, no? So in that case, lain nga birth nga imo na experience na kay kaduha nga kamatayon. Unsa man na physical death, kanang time nga mamatay ta, kung kanus man ang appointed time nga maabot sa ato, og diin total separation nato diha sa Ginoo dito sa impyerno, which is the penalty of our sins. Now, unsa po ito nataw tag kaduha din, mamatay lang tag kasa. Nataw kaduha meaning na kay physical birth, no? Kansa ka nataw, katong date of birth nimo, no? O kanang imong spiritual birth, no? Nataw ka na nga time nga din mo gidawat si Kristo kay imong personal nga manluluwas. I remember mine, that was way back September 21, 1986. So kaduha mataw, no? So with that, kung kaduha tao, kas-ara mamatay. So unsa man kung di pa ta maabdan sa Ginoo nga mobalik siya, mamatay ta physically. So mao na illustrate na nga nung once nga matao, kaduha mamatay, pero kaduha matao, kas-ara mamatay. Okay, so just an illustration. Now, in this case, we need to be born again. Ikaduha nga pagkatao, gikinahanglan nato. Ngano man, kay unsaon nato in that case, maingon man sa ganiha itong ibasa nga, as newborn babes desire the sincere milk of the word. So meaning, kung nataw ka, nahimo kang anak, nahimo kang nataw ka sa panimalay sa Ginoo. Of course, kung nataw nga, may kalit nagtindog diri, nagtudlo. Wala pa, no? So, ngita pag nagdidi sa iyang inahan or some milk para siya mo tubo or or else hilak na siya permi. Okay, so mo na nga gikinahanglan nga mataw pag-usab, then that is the time nga din mo desire tag pulong sa Ginoo, the sincere milk of the word. So the thing is, we must be born again. Dawata si Kristo, isip imong personal manluluwas, pasaylo sa imong masala, kay kita makasasala man gyud, it cannot be denied. Wa magyo isa nato nga matarong, wala bisan isa. So in that case, naa kay cravings for or desire to grow by reading or understanding or learning the word of the Lord through even sa personal Bible study or self-learning of the Bible. Okay, kay ngano man, kung wala pa ta na tao di sa panimalay sa Ginoo, asa man ta na belong according to John 8:43, 44 and 47. Ingon siya diha,
Why do you not understand my speech? Even because you cannot hear my word. Kinsa may, ano man, barabag nakadungog ka pero wala ka nakapamati. Gipalabay lang nimo. Kaya unsa may gisgutan ni Jesus about sa mga Jews ani nga time siya ka, ye are of your father the devil, and the lust of your father you will do. Unsa man atong unsa daw ang kaaway ang father nga the devil? He was a murderer from the beginning and abode not in the truth, for there is no truth in him. Kung mustori siya, unsa man, when speaketh a lie, he speaketh of his own, for he, unsa siya, is a liar and the father of it. So, lisod no, wala, bakakon, rabako, sir, nakinsa may amahan sa mga bakakon. So, siguraduan lang, diliin mo amahan tong the father, the devil. Okay, so permahin mo na sa diha nga mataw tapag usab diha sa panimalay sa Ginoo. So di na nato siyang amahan. Pero in this case, ang mga Hudyo nagato sa Ginoo pero naa sila mga self-righteous nga mga approach towards God. Mao gani na ingon siya sa verse 47, ingon siya diha, he that is of God heareth God's word. Ye therefore hear them not, because ye are not of God. Oh, so salamat sa Ginoo kay nakapamati ta sa pulong sa Ginoo. Sigurado lang nga kana dili lang kay nakapamati ka kay naa karon, pero kay naa kay personal nga relasyon sa Ginoo. Natawo ka sa panimalay sa Ginoo. Now, what does Matthew 15:8 and 9 say? It says, these people draweth nigh unto me with their mouth and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Mga tao ni nga supposedly kuno nagtuo or sa Ginoo pero ang ilang kasing-kasing layo sa iyaha. So meaning in that sense mga tawa siguro gyud ni na tao pag-usab, no? So then in verse 9, but in vain they worship me, teaching for doctrines and commandments of man. So nindot ang magsimba manganit ta sa Ginoo, magsimba ta diha sa spirito sa kamatuoran. Amen? So, nindot na yung wala man tayo nakita diri sir, wala man tayo mga larawan. After all, God is a spirit. So, we need to consider nga din sa, even sa time sa mga Jews or sa ilang time nga nahitabo, they replace God's commandment with men's tradition, no, or teaching sa commandments of man. So, unsa man gipalabo nila kung unsa man mga gidili sumala sa mga tradisyon, naiilubong, di ba? Diri kaagi kinahanglan magbugdala diri mao ni. Ayaw pagpanilhi unsa pa, no? Ayaw kaligo unsa pa, no? Sa mga traditions of man or even teachings nga diin wala na hisubay sa pulong sa Ginoo, no? Sa God's commandment. Okay, so magkani nga mga tao nga wala pa diha sa Ginoo, no, wala pa nakabaton sa kinabuhing dayon, gitawag ni sila mga natural man. Mga natural, mga tao nga diin natural. Sa 1 Corinthians 2:14 ingon siya diha, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Nganong di sila modawat sa pulong sa Ginoo or those which are spiritual, for these things are foolishness unto him. Oh, unsa man, way panahon sa pulong sa Ginoo, way panahon sa Ginoo tungod kay isa ila sayang-sayang lang nis oras, no? Binuang ra na. So neither can they know them because they are spiritually discerned, no? So mga butang, mga tao nga diin wala ka ila sa Ginoo, di gyud nimo care about sa Ginoo. Dili nimo care about sa pulong sa Ginoo, dili ni pamati sa pulong sa Ginoo. So mo na natural man. So they cannot comprehend Jesus or God's teaching or God's word, and even they cannot accept the teaching of the Lord. Mo na uban mag-atheist na lang, di mo tuo. Pero in the real sense, daghan nga magitawag na itong atheist in their deathbed. So dihang gatinga na, no? Na certain accident or something that happens to them, nga diin makapatawag sila sa Ginoo nga wala nila gituan. So they receive not the things of the Spirit of God. Pero kung ikaw na tao na sa panimalay sa Ginoo, you have been born again, so check it out, no? It is just you, it is porkan sa mo, uy, Domingo na, musimba ko. Or
within this week, na kay desire even to read God's Word in your own personal time. Amen pa ba mga igsoon? Okay, so ang kuan na to katong for us to have this self-learning of the Bible nga diin unsa man nga tawo nga nagtuon sa pulong sa Ginoo, he must be a saved person. Luwas siya, na siya cravings, na siya desire to grow in his spiritual life. Not only that he is saved, he must be a sanctified person. No, so meaning sanctified. This means being set apart from sin, meaning wala nagpakasala, makasala magitanong na pamantas kalibutan kasi wala nakasala ninyo diri. Bantay pagtanong, nakasala naman di ko to. No? Kisa may way sala, wagil kasala karon si manaha pataas daw tingkoy. No? Ay, salamat sa Ginoo kay mga walay bakakon dire. Okay, so meaning dapat man ta sa presence sa sala. So now and then manguhit, no? Matintal, naitensing nga makasala, no? But this kind of person nga gitawag nato nga diin kaning the person in Bible study kinsa man siya, gitawag nato siyang he must be a sanctified person, set apart from sin for God's purposes. So nasa desire nga din, although na ay nagpalibot niya sa sala, pero desire niya taliwala niya or sa mga temptasyon or mga pagsulain nga nagpangamot, na di siya desire nga motubo, na siya desire nga diin matuman ang purpose or ang kabuton sa Ginoo sa iyahang kinabuhi. No? So parehani, not forsaking sa kuman na to nga or hagit nato not to forsake the assembling of ourselves as the manner of some is. So mo nang nagtigom ta, but exhorting one another, and so much the more ye say the day approaching, according to Hebrews 10:25. So ang uban nimo makakita lang gani ka, madasig na ka, no? Labi na kay, nagsimba ni si brother, nagsimba si sister. So in that way, makadasig, no? Okay, for even as that is one of God's purposes for us to not to forsake God's our assembly, or our fellowship, our atong panagtigom. So even then, so a sanctified person, meaning we are ready to be used for God's glory. Who among you would like to drink a glass of water? Or a glass of something, juice ba? Or coffee, cup of coffee. Pero ang imuhang sudlanan, dili limpyo. Na mantika o na something, hugaw bitaw. Pag so di ka ganahan, no? So in that sense, even sa for one to be a sanctified person, meaning limpyo ta. You are set apart for God's purposes, even sa pagpagamit kaniya. Okay, one thing is, ang atong kanon nga, unsa man nga di mahimot nga clean vessel, aside from not in the use of sinning, but when, if ever we sin, if we confess, so we have to ask God's forgiveness. After all, He is, should we say, a God of second chances. He will forgive our sins. No, sa diha nga mga ita. Okay? So, mao na nga din magpapahimta nga magpalimpyo ta sa iyahang dugo ni Ginoong Hesukristo nga giula sa cross para sa atong mga sala. So that means we could be a clean vessel ready for God's use or ready for the master's use, no? So meaning sanctified, being set apart for God's purpose. Now let's take a look at Matthew 13:22 and 23. In contrast of this kind of person nga diin wala nag-set apart o sa iyahang parang treatment sa pulong sa Ginoo, or in this parable it was being hisgutan nila about sa seed, no? He also that received seed among the thorns is he that heareth the word. Gihulagway. Nakakuan sa pulong sa Ginoo, naka-receive, nakabati, nakadungog, pero sama sa naasa mga thorns, naasa mga kasagbutan nga puno sa tunok. And the care of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becometh unfruitful. Okay? Na tendency nga din, kadawat ito nas Ginoo, pero we are not
open to His teaching in learning God's Word, and we just rather care for what we can get out of this world. Those material things, no? Mga butang, we call that as deceitfulness of riches. No? Unsay tawag nato na nagukod sa kwarta, no? Gagukod nga para in their own efforts para lang yun makakwarta by hook or by crook. No? So, but in that case, being unfruitful sa iyahang spirituhanong kinabuhi. So, but kung makuha na to, makita na to sa verse 23, ingon siya, but he that received seed into the good ground, unsa daw, is he that heareth the word, no? And understand it, no? So meaning nakatuon gyud, no? Naglearn gyud siya, even through preaching or through his personal Bible study, which also beareth fruit. Nagapamunga and bringeth forth some 100-fold, some 60, and some 30. Meaning, nagmultiply, nagapamunga siya. Unsa mga paagi? Okay, in terms of some, o gitawag na to, in terms of soul winning, nagapanaog sa kalag, or even fruit of his or her character. Makita siyang kinabuhi ang Kristo sa iyang sulod. Nagapamunga og maayong nga gawi sa iyahang kinabuhi. No? Dili siya nag-ingon nga, unsay tawag nato ani, nagsubay o na-desire siya nga mo tubo sa Ginoo, and in that sense ang iha nga pon kada bag nagkuan siya ready nga diin makapamunga, no? Pinaagi sa iyang mahayong buhat through leading others to the Lord, encouraging others sa padayon sa pagpangalagad, and even sa iyang kinabuhi nga diin makita si Kristo, no? Ang pagkamatuarong ni Kristo sa atong kinabuhi. Kaya gutong tan-aw na itong matag usawa, gyud tay pagkamatarong, no? Pero kung makita nat sa atong kinabuhi ang pagkamatarong ni Kristo, what we call the imputed righteousness, mao na nakinindot that in that sense magapamunga kita. Ma-multiply, no? So, magapamunga 100-folds, 60-folds, or 30-folds. Okay, so, having a right relationship with God, so mo na nindot nga ato unta nga kanang circumstance atong sitwasyon, no? Nga diin kita ready sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. We understand that, we learn from it, and we apply that in our lives. Okay pa ba ta mga igsoon? Okay, so in that sense, we receive God's word. We rejoice when we understand His word, when we have learned something out of His word nga ma-apply sa ato ang pagpadayon sa pangalagad. Pagpadayon nato sa pagkinabuhi in a Christian nga pagkinabuhi. Okay, so unsa to yun na Pirmiro pa una pa gyud. So to, he must be a saved person. Amen mga luwas. Oh, then ikaduha, he must be sanctified, no? Set apart for his purposes, for God's purposes. Di na lang ko sir makasala pa mangguko. Ang kanindot ana, nakabalo ka makasala ka, tugyan sa Ginoo, no? The Lord, iko, help me to be a vessel ready for your purposes, para sa imong kamayaan, magamit ko nimo. O ikatulo, last but not the least is he must be a surrendered person. Tao nga nag-surrender. O sige, tawag ang nag-surrender. Usually, kung nasgubat, kung mo surrender, hands up naman, ano, miniwat na mo. Ikaw na yung magbuot na mag-usaon, mo ilawag ba, Miss Babu, o yun sa ba, no? Basta kayo mo surrender, wak na kayo, di na ka magbuot, aha ka dalhon, no? Kaya surrender naman. Sa itong mga napildi. Or kinabuhi nga gisurrender, na? Sa man? You have decided to follow Jesus, no? Imong gidaw, you are determined to obey His word. So He must be a surrendered person. James 1:22 up to 24. But be ye, unsay gingon niya sa book of James, but be doers of the word, and not hearers only. The good thing na tay duha ka dalunggan para makadungog yun ta. Usaray baba para sulti, no? May importante ana. Usar may mumbaba duhay dalunggan. So the importance of hearing God's word, to be hearers of God's word.
So not only hearers but also doers. So how can you do something you do not know how to do it? Mo na nga mo learn sa ta, hearers, naka-learn na, dayon dili lang kutob sa pagpamati, dili lang kutob sa pagka hibalo, nakasabot, pero nagbuhat sa unsay nasabtan. Kay ngano kuno kung wa ka nagbuhat sa imong nasabtan, nga giwa nimo wa nato gi-aplikar, unsa daw? Nag-deceive ta. Kabalo kag lisod kasulay na mo giilad mo no? Kanang nakapa, sorry. Kanang giilad mo ba nga nakuha yung kwarta, giilad mo nga nakapalit mo di unta. Sa man di wa man di pulos niya akong napalit. Ana ba? No. What if ang kanang pag-ilad, the worst scenario is imong giilad ang imong kaugalingon. Lisod na no? No? Pinaka-worst. Pinaka-worst. Kung ano yun na sa tanang pag-ilad, imong giilad ang imong kagalingon. So, saan sa bagi mailad imong kagalingon? Again, nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, nakasabot ka ni ini, pero wala ka nagbuhat, sumala sa imuhang nasabtan. No? Maunang murag giilad, kay murag, giilad, deceiving your own selves. Mas pinagsakit na, giilad di mo imong kaugalingon. Unsa man, nagtanaw ka sa amin, no? Kita kag na muta, no, muta. Something na ibuling sa imong lawas o sa imong nawong. Din mong giulad ha, di man na buling, limpyo man na siya. Imong giulad imong kagalingon, din gawas ka. Samanto siya ay galagawas. Halos man nga wa kita sa iyahang kuan diri sa iyang unsa na? Sa kanang uli nga na sa iyahang diri dapit. Unsa ba? Di ba? Tanaw kang isika, nakita ang nutritious nga kamunggay sa imong ipon. Wa nimo kuan na, wag nimo you deceive yourself zaman, wa nimo bisan na lagi mo lagi punit ba, no? Hi. Di mo tanaw din. So you deceive your own selves, you look something marag sa man tawhana. Kapanamin baka ni, nakapanamin ka. So that is deceiving your own self. So we need to be doers of God's word. Sayingon siya sa verse 23, for if any be a hearer of the word, kanagugta, nakasabot ta, no? But not a doer. Unsa may pagulagway nato? Parehas siya sa katao. Okay, nagtanaw siya ang kagalingon sa mirror, beholding his natural face in a glass. Then next, for he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. Nagkauling diri, no? Something diri nga hugaw. O sa ila pa nahiwing kilay. Gano'n nahiwing kilay. Gidali-dali siguro gimo. Unsa ba? So forgetting. So mao na ipagulagway diri sa wala nag-apply sa natun-an o nahibalan sa pulong sa Ginoo. So, lisod kayo po ta mo apply kung ato kita wala ta nag-surrender sa Ginoo. Lord, tapos may nindot akong buhaton dito. No? Tapos nindot na akong himuon diri nga para sa akong kaugalingon nga katagbawan. No? So, but a surrendered life is hural. Lord, use me, Ginoo. Anagi ko mo. Mula lang niya ko sa imuha. Nahiwi na kay na half paralyzed na. So, paabuton pa ba nato na mamuabot? Nga ay harata mo ube, ay harata magpagamit, ay harata mo surrender kung naanay nahitabo sa atong kinabuhi. I don't think so nga mauna itong buhaton. Amen? Di ba? Wala ka o gyud ako para pagkuhan. Pero nagkuhan ng isa kay nga naman, na-paralyze na ba, ay harap magpagamit. So sa mga sitwasyon nga diin, kano sa apaman nato papagamit atong matag-usa ka kinabuhi. For us to be doers of His Word. Okay? So, lakbitan lang nato ni ikaduha kung sa atong pagtuon. So again, mooni ang person nga diin ay hulagway sa nga diin gusto makatuon sa pulong sa Ginoo nga diin ay personal Bible study or na ay self-learning of the Bible. He must be a saved person. Dapat luwas siya. Katong wala pa luwas,
Mas maayo nga atong adawaton ang kaning libre na wala pay bayad nga gasa sa Ginoo. Accept the Lord Jesus Christ as your Savior. Repent from your sins. No? After all, diha nga paginatay desire of growing diha sa iyahat nga di na disciple ta sa iyang pulos Ginoo. Then a sanctified person, set apart for God's purposes, nga magpagamit sa iyaha, then a surrendered person. Mo-obey sa unsay gusto nga ipabuhat sa Ginoo, sumala sa nahibal-an. No? So salamat sa Ginoo, mahibal-an po din nato kung magpadayon ta pagpamati siyang pulong pinagi sa pagwali ug labi na nga from day to day basis nagtuon ta sa iyahag pulong. Nagbasa ta niini naatay panahon nga kitang usa diha sa pulong sa Ginoo for us to have this self-learning sa iyahang pulong. Now, with this kanang gitawag natog the person in the Bible, ato pong tan-awon ang the mediator of the Bible. Wing tag sa mediator, kinsay motabang nato sa pagpasabot sa pulong sa Ginoo. Siguro man kag sir, di man ko kabalo mosabotan ng in English diha, no? Labi na ng mga doeth, heareth, murag lisod mo na sabton. Na? Okay. Pero naampoy ito ang parallel version po na po sa Bisaya po ba? Pwede na ito mabasa. But the thing here is na ay usa ka tao or usa ka binuhat or usa ka something nga diin mo tabang nato para kita maka-learn sa Bible. O kana gitawag nato kinsa ka? Kaila mo? Ang balaan nga Espiritu. The Holy Spirit is the one that will help us in learning the Bible or sa pagsabot sa iyang pulong. Mao nay nakanindot kay naay mutabang nato. So ato ning pagatun-an pagpadayon sa sunod nga Lord willing sunod nga meeting. Now, kadiin pwede day ta magtuon personalize sa pulong sa Ginoo dayon makasiguro ta nga naay mutabang. And mind you, even in as I did that, na ay mga comfort, no? Na ay mga something nga matun-an nato personally sa iya sa iyang pulong pinaagi sa tabang sa balang nga espiritu mag-convex sa ato sa atong masala or kung sa ngay nga buhaton nga nindot yun nga din makapahimo nato mga mutubo ta sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Amen pa ta mga igsoon? Sige, let's pray. Heavenly Father, Lord, salamat Ginoo sa nasugdan namong pagtuon about sa personal Bible study or self-learning of your Bible, of the Bible. We pray that you'll bless us as we continue this lesson and even Ginoo sa pagpadayon namo sa simba kanimo sa among divine service. All these things, we give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen. We have a 5-minute